Magandang araw po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Magandang araw din po sa inyo, kapatid na Jerlian. Magandang araw din po sa iyo, kapatid na Frank. At magandang araw din po sa inyo, mga mahal naming viewers ng CSD. Sa ating episode po ngayon ay muli tayong babati sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na laging nanunood sa ating programa. Happy watching po kay kapatid niya Eliezer Famadico Jr. mula po sa lokal ng EVM, distrito po ng Cavite South. At ganun din po sa kanya pong pamilya. Also, happy watching din po sa iyo, kapatid na Glenda Esteban, at sa kanya pong pamilya, dyan po sa lokal ng Sapang Maragul, distrito po ng Tarlac City, Tarlac. At sa lahat po ng mga kapatid natin dyan sa nasabing distrito, happy watching din po sa inyo. Kapatid na Jerlian, meron tayong tinatawag na Certification Program for Sign Language Interpreters. At yan po ay nasa New Era University. Ito po ay para po sa mga nagnanais matuto ng sign language. Tama po. At sa kasalukuyan po ay very visible po ang sign language dahil ito po ay karaniwan nating napapanood ang mga sign language interpreters sa TV, especially po sa news programs. Hindi lamang po sa news programs, sign language is also being utilized in courts during hearings, maging sa mga pagamutan, paaralan at sa iba't iba pa po. At sa episode po natin ngayon, ay nais nating ibahagi sa ating mga manonood kung gaano kahalaga ang matuto ng sign language. Sa ating pong mga nakapanayam ay malalaman po natin ang importance ng sign language sa kanilang pamilya. Para po sa kalaman ng ating mga manonood, ang CPSLI po ay itinatag noong December 2017 under the Center for Languages of New Era University. At ang vision naman po nito ay maging isang world-class certification program for sign language interpreters with a unique Christian culture, discipline, excellence, and service to humanity. And the program's mission is to provide quality education for sign language interpreters anchored on Christian values with the prime purpose of bringing honor to God. And its goals and objectives are to provide certification in sign language interpretation to create more leaders in interpreting instructions for the expansion of this program worldwide. Help New Era University to the stature of being the center of excellence in catering to the persons with special needs. Napakaganda po ng mission and vision ng CPSLI. Kaya ngayon naman po ay kilalanin po natin ang isang ina na meron pong anak na deaf. Paano po kaya ang kanyang komunikasyon sa kanyang anak? Narito po. Ako po ay mayroong asawa at 3 pong anak. Kami pong pamilya ay mayroon pong maliit na hanap buhay. Ang panganay ko pong anak ay nasa 4th year college po. At ang pangalawa ko pong anak ay nasa grade 9, junior high school. At siya po ay nasa kalagayan pong deaf. Ang pangatlo ko pong anak ay nasa grade 4, elementary po. Ang anak ko pong si Jewel, nalaman po namin na siya po ay hindi nakakarinig. Nung siya po ay bago mag 2 years old, napansin po namin na hindi pa po niya kami tinatawag na papa at mama. Kaya po dinala po namin siya sa doktor at doon po nalaman po namin na hindi po siya nakakarinig. Noong nag 2 years old po siya, nag-undergo po siya sa cochlear implant surgery. At malaki po ang naitulong po nito sa kanya para po siya ay makarinig at matuto po ng basic communication. Subalit, na-realize po namin na tine-turn off niya po ito kapag maingay po ang paligid. Kaya, na-realize din po namin na kailangan po naming matuto
ng sign language. Para po magkaintindihan po kami, gumamit po kami ng gesture at natural sign po. Simple lang po ang kaligayahan po namin ng aming pong pamilya. Kumakain lang po kami sa labas at nagiging bonding na po namin ito. Bilang magulang po ay nais po namin na makatapos po sila ng kanilang mga pag-aaral. At sa mga kurso pong gusto po nila ay makagraduate po sila para po magkaroon po sila ng stable na job pagdating po ng panahon. Kami pong mag-asawa ay nagsisikap po sa paghahanap buhay. At ganun din po, ginagabayan po namin sila sa araw-araw po upang hindi po sila malihis po ng landas. Higit po sa lahat na pinakahahangad po naming mga magulang para po sa amin pong mga anak ay makapanatili po sila na masigla pong kaanib at may tungkulin po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Upang dumating man po ang panahon na kami pong mga magulang ay papagpahingahin na po ng atin pong Panginoong Diyos, ay makasisigurado po kami na sila po ay nakapanatiling masigla sa loob po ng Iglesia ni Cristo. At pagdating po ng araw po ng paghuhukom, ay muli po tayong magkita-kita at magkakasama sa bayang banal po na ipinangako po ng atin pong Panginoong Diyos. Para po makatulong po sa sitwasyon po ng akin pong anak, ay nag-aral po ako ng sign language. Nag-enroll po ako sa New Era University sa programa po nila na si CPSLI. At para po matuto po ako ng sign language at magabayan ko po siya sa araw-araw po ng kanyang buhay. Ganun din po, pinapadalo po namin sila sa mga pagsamba po na meron pong sign language interpreter. Sinisikap din po namin na mapadalo po siya sa mga aktibidad po na inilulunsad po ng ating pamamahala. At ganun din po sa mga seminar po at sa mga pamamahayag po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Malaki po ang naitulong po nito sa amin nang ako po'y nag-aral po sa New Era University, sa CPSLI. Kung noon po ay madalas po kaming hindi nagkakaunawaan, ngayon po ay open na po ang aming pong communication. Mahalaga rin po na matuto po ng sign language ang mga magulang po. Kagaya po sa amin, nabawasan po ang kanyang pagkamahiyain at natuto rin po siyang makisalamuha po sa iba. Iniimbitahan ko po kayo na mag-aral din po ng sign language sa NEU, CPSLI, upang makatulong po namin kayo sa pangangalaga po sa mga kapatid po nating nasa kalagayan pong deaf. Ako po at ang aming pong pamilya ay lubos pong nagpapasalamat po sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagkakatatag po ng CSD at ng CPSLI
na tumutulong po sa mga kapatid po nating nasa kalagayan pong deaf. Kami naman po ay nangangako na patuloy po sa mga pagtupad po ng amin po mga tungkulin at paggabay po higit po sa lahat sa mga kapatid po nating nasa kalagayan pong deaf. Napakahalaga po talaga na ang mga magulang po ay marunong mag-sign language para po makausap nila ang kanilang anak na deaf at magabayan po sa kanilang paglaki. Gaya po ng ating napanood na ina na nag-enroll po sa CPSLI, malaki po ang naitulong ng kaalaman sa sign language na natutunan niya upang lalo pong mapagaan ang kanyang communication sa kanyang anak. At ganun din po, nakatulong po ito sa kanya upang mai-express po ang mga nararamdaman ng kanyang anak habang sila po ay nakikisalamuha sa ibang mga tao. Samantala, nais po namin na i-update pa kayo sa nakaraang malaking aktibidad na isinagawa po sa Philippine Arena, ang pagsamba at pamamahayag na pinangasiwaan po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang nasabi pong okasyon ay dinaluhan ng mga kapatid po natin mula po sa iba't ibang mga distrito sa buong Metro Manila at maging sa mga karatig lalawigan. Kasama po ang kanilang mga panauhin upang makapakinig po ng mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ang pagtuturo po ng mga salita ng Panginoon ay pinangasiwaan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ukol po sa kahalagahan ng pagpasok sa tunay na iglesia. At ito po ang Iglesia ni Cristo upang maligtas sa araw ng paghuhukom. At sa lokal po ng Camarin, distrito po ng Caloocan North, ay amin pong nasaksihan ang pagdalo ng mga kapatid natin through live streaming, kasama din po ang kanilang mga panauhin at ang ilan po sa kanila ay mga kapatid po naming deaf. I invited my deaf friend to attend worship service today, to join me to attend in this worship service, so that they can also witness the teaching of Brother Eduardo V. Manalo. I invite my deaf friends to learn about the Church of Christ, for them to be saved. The way I feel now, I want my friends to be with me, deaf, in the Church of Christ. This has given me inspiration and strengthened my faith. Brother Eduardo V. Manalo, thank you very much for your care, love, and for your teaching. My deaf friends invited me here, in the Church of Christ. I am happy that there is salvation, which can be attained when Judgment Day comes. When my deaf friends invite me again, in the Church of Christ, I will gladly accept that invitation. I saw and observed through sign language what the Church of Christ is. I felt good. I saw the best in the Church of Christ. I understood well, and I was enlightened in the Church of Christ. The best thing I saw was sign language. I copied the signs. Right from the beginning, Brother Eduardo V. Manalo was prepared. There is a sign language interpreter. I saw that it was good in the Church of Christ. This is what I understood and learned. I like to learn more about the Church of Christ. I was able to invite 2 deaf people to attend worship service here. I invited my deaf friends to the Church of Christ. I do it with enthusiasm because I want them to learn like now. 2 of my deaf friends whom I invited today in the worship service of the Church of Christ must learn that they should enter the Church of Christ to be saved. My other deaf friends rejected my invitation.
They said that they are busy, but whenever they are not busy, they just say, maybe next time. I will still invite them and wait. I will visit them. I will not stop inviting. Although others refuse, I want them to learn the doctrines of the church and know what the Church of Christ is. I will not stop. I want them to be Bible students in the Church of Christ. Brother Eduardo V. Manalo, I am happy. Thank you very much. I promise to keep inviting. Ako po ay masaya dahil muli po akong nakadalo sa pagsamba at pamamahayag po na pinangunahan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. At masaya po na muling napalakas ang pananampalataya ng mga kapatid po namin na deaf dito po sa aming distrito. Gayun din po, nakasama po namin ang mga in-invite po namin na mga deaf. At nawa po ay makasama kapag patuloy po sila at mabautismuhan po. Maraming salamat po kapatid na Eduardo V. Manalo sa pangunguna po sa aming ginawang pagsamba at pamamahayag sa araw na ito. Salamat po sa patuloy na pagpapalakas ng pananampalataya po namin. Mahal na mahal po namin kayo. Kanina po ay nakilala natin ang isang ina na meron pong anak na deaf at level 2 na sa CPSLI. Ngayon naman po, kapatid na Frank, sino naman po ang ating nakapanayam? Ang ipapapanood naman po natin sa kanila ngayon ay isa pong kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa level 2 na rin ng CPSLI na bagamat wala pong miyembro sa kanyang pamilya na deaf. Saan po kaya niya ginamit ang kanyang kaalaman sa sign language? Panoorin at kilalanin po natin siya. Ang akin pong asawa, isang motor driver. At yung dalawang anak ko, yung isa ay isang grade 11. At yung pangalawa naman po ay isang incoming first year college. Ang family bonding po naming mag-asawa at kasama yung aming mga anak ay nanonood po kami ng movie sa aming tahanan. Pangarap po namin na makatapos po sila ng kanilang pag-aaral at magkaroon po sila ng magandang kinabukasan. Kami po ay nagsisikap na magtrabaho upang maibigay namin ang pangangailangan ng aming mga anak. Bilang Iglesia ni Cristo, hinahangad po naming mag-asawa na ang amin pong mga anak ay makatapos po ng kanilang pag-aaral. Subalit mas mahalaga po sa amin na sila po ay manatili sa masiglang pagsamba sa ating Panginoong Diyos upang maligtas. Bunga po ng aming pagkaunawa, hinahangad po namin na ang aming anak ay makapag-aral po para maging ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Gusto po namin mag-asawa, ang aming anak ay maging ministro sa loob po ng Iglesia upang makatuwang po at maipagmalasakit ang mga kapatid, maging ang hindi pa Iglesia ni Cristo. Bahagi po ng aking pagmamalasakit, ako po ay nag-aral ng sign language sa NEU CPSLI para po makatulong din sa mga kapatid natin at mga hindi pa po kaanib. Maging ang mga deaf at sila po ay maanyayahan namin at magkaroon din po sila ng kaalaman at karunungan na may kinalaman po sa kaligtasan.
Nagkaroon po kasi ako ng dalawang deaf na mga inaimbitahan. Kaya po, nagsikap po ako na makapag-aral sa sign language sa NEU CPSLI. Malaki po ang naitulong nito sa akin kasi bilang kalihim ng lokal, nagiging mas madali po sa amin ang komunikasyon sa mga kapatid natin na deaf, lalo na kung sila po ay magta-transfer dito sa aming lokal. Nakapag-akay na po ako ng 2 deaf at napabautisman ko na po sa loob na iglesia. Ang ginagawa ko po ay ginagabayan ko po sila. Minsan binibigay yung kanilang material na pangangailangan at sinusuportahan. Sinasama din po sila sa mga pagsamba at mga pagdudoktrina para po mas lalo silang magkaroon ng unawa. Mahalaga po na matutunan natin yung sign language upang maiparating natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at sila man ay makinabang sa pagliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Inaanyayahan po namin ang lahat po ng mga kapatid at mga may tungkulin na tumanggap po ng tungkulin sa CSD at mag-aral po sa NEU CPSLI para makatulong po at makatuwang sa pagmamalasakit sa mga kapatid nating deaf. Bilang isang may tungkulin, pangako ko po sa ating Panginoong Diyos na manatili po sa aking katapatan at mga paglilingkod. Ang napanood po natin ay isa lamang sa maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo na sa pagnanais pong masunod ang utos ng Panginoong Diyos na ipamahagi ang tunay na pananampalataya ay nagsika po na mag-aral ng sign language upang anyayahan ang mga kababayan nating deaf. Katunayan po, ang mga deaf na kanya pong naanyayahan ay kaanib na po sa Iglesia ni Cristo ngayon. At maaari po kayong mag-enroll sa New Era University. Continuous and ongoing po ang enrollment sa CPSLI. Sa inyo po, mga mahal naming viewers na nais mag-aral ng sign language, dahil kayo po ay mayroong kamag-anak na deaf o dahil nais nyo pong magkaroon ng dagdag na kaalaman, maaari po kayong mag-enroll sa New Era University CPSLI. Muli po itong tumatanggap ng mga bagong mag-aaral at maaari po kayong humabol sa enrollment. Maraming salamat po sa inyo, kapatid na Jerlian, at maraming salamat din po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Maraming salamat din po, kapatid na Frank. Sa mga nais pong mag-aral at matuto ng sign language ay i-download nyo lamang po ang aming app, available through Android and iOS. Nasa 8,000 words po ang pwede nyong matutunan sa app na yan. At para po kayo ay patuloy na maging updated sa mga events and activities ng CSD, ay i-follow nyo lamang po ang aming Facebook page. Ganon din po ay i-follow po ninyo kami sa Instagram. Just type CFO_CSD. At kung may na-miss po kayong episode ng CSD, ay mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel sa sebc/Christian Society for the Deaf. And don't forget to like, subscribe, and share our posts too. At para malaman po ninyo ang iba't ibang aktibidad ng mga kapatid po naming deaf, at ang mga proyekto para sa kanila ay i-search nyo lamang po ang website ng Iglesia ni Cristo para rito. Just type signlanguage.iglesianicristo.net. Sa aming mga kababayang deaf at sa inyong pamilya, sana ay patuloy po ninyong tangkilikin ang programang nilikha para sa inyo. Ito po ang Christian Society for the Deaf.